Ang video na inyong mapapanood ay naglalaman ng mga eksenang hindi angkop sa mga sensitibong manonood, kinakailangan ng patnubay at gabay ng magulang. Ang eksenang ito ay naganap 4 ng Abril alas 7 ng gabi. Ang nagrereklamo, isang babaeng 69 years old na senior citizen. Sa video, makikitang pinagsisipa at pinagtataga ang bahay ni Wilma. Bumiyahe siya ng halos 10 oras mula Kapalonga, Camarines Norte patungong Quezon City. May paabot lamang sa bitag ang kanyang sumbong. Matapos maimbestigahan ang kanyang reklamo, bumiyahe muli siya ng 10 oras pabalik ng Kapalonga. Ang 16 ng Abril, Huwebes, inere na ito sa bitag. Hindi na po away kapitbahay to dahil may trespassing na po to, panunugod sa bahay, pulis na po yan, krimen na po yan eh. Sadya pong sinasabing malupit na intensyon na pumunta sa bahay, binalikan ninyo. Ibig sabihin, pakita ko sa iyo, ako'y makapangyarihan, may dala kami mga gulok, huwag kang loloko-loko, deliberate, intentional yon. Ang gusto ninyo, sumunod kayo sa amin, huwag kayong loloko-loko dahil kami nasa kapangyarihan. Mayapat kaya ninyo kami, ganyan ang gagawin sa wala naman kami kasalanan. Wala kang kasalanan, GAGO ka talaga, no? Pasalamat ka, ipinamumukha namin sa iyo kung ano ang tungkulin mo bilang isang barangay kasi pwede kang masampa ng graph. Mag-isip-isip ka na kung mag-resign ka, mawala ka dyan, magiging masaya pa ang barangay mo. Pero kung gusto mong manatili dyan, umayos ka. Ganun ang kasimple. Wala na maraming satsat. Sinabi naman po, sir, lagi naman po akong Ay, shut up! Ang Kapalonga sa Camarines Norte ay maituturing na tahimik at mapayapang bayan. Sentro ng pananampalataya at dinarayo ito ng libu-libong deboto ng itim na Nazareno, lalo na ng mga Filipino-Chinese at mga Bicolano. Ang tradisyong ito ay maihahantulad sa debosyon sa itim na Nazareno sa Quiapo, Manila. Ang bayan ng Kapalonga ay may tinatayang 9.6 kilometrong radius mula sa sentro nito. Pero sa likod ng payapang imahe ng bayan, ibang realidad ang matutuklasan sa mas liblib nitong mga lugar. Mula sa sentro ng bayan, 12 kilometro ang layo ng Barangay Matake. Habang lumalayo sa bayan ng Kapalonga, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago ng tanawin patungong Barangay Matake. At sa mga liblib na bahagi ng Barangay Matake, may mga lugar na itinuturing na hotspot dahil sa paminsan-minsang inkwentro sa pagitan ng militar at mga armadong grupong iniuugnay sa kaliwang kilusan. Sa Barangay Matake, halos magkakakilala ang mga residente at ang ilan pa nga magkakamag-anak. Karaniwang ugat ng alitan ay agawan sa lupa. At isa rito ang kinakaharap ng 69 years old na senior citizen na si Wilma Segovia. Ang kanyang problema sa lupa na uwi sa karahasan. Ang 4 ng Abril, alas 7 ng gabi, nang sugurin ng 3 katao na nakainom daw at armado ng itak ang bahay ng 69-year-old na si Wilma Segovia. Sa video, makikitang pinagsisipa at pinagtataga ang bahay ni Wilma. Rinig din ang sigaw ni Wilma habang humihingi ng tulong dahil sa matinding takot. Ayon kay Wilma, ang 3 nasa video ay magkakapatid na sina Emily Buesing, Elvis Buesing at Juanito Buesing na isang barangay tanod. Ang mga inirereklamo ay kapatid din ng kapitan ng barangay na si Kapitan Christopher Buesing.
Ika 7 ng Abril mula Kapalonga, Camarines Norte ay napagdesisyonan ni Wilma na bumiyahe ng halos 10 oras sakay ng bus patungong Quezon City kasama ang kanyang mga kamag-anak upang idulog sa bitag ang kanilang reklamo. Matapos maiparating kay bitag ang kanyang hinaing, agad din silang bumalik sa Kapalonga. Ang 16 ng Abril, Huwebes, inere na ito sa bitag. Ang pinagsimulan po noon, pinagsabihan lang po ng kapatid ko kung bakit ng bato. Mukhang malalim ata ang inyong alitan siguro dito sa kabilang panig. Meron po bang iba pa kayong posibleng disagreement or away na hindi niyo po nababanggit? Sa lupa po, sir. Doon po sa aming sinitirahan na pinamana po ng lula ko sa nanay ko, ay kami po ang nakatira po doon. Yung bahay na nakikita sa video na kung saan sinugod ng may mga itak, yan yung lupa na binabanggit mo na pinag-aagawan? Kasi kayo, isa kayong claimant, tapos itong kabilang panig ba ay nangaagaw din ang lupa ninyo? Opo. May hawak na itak. Sino-sino po sila? Yung pong isa, yung Juanito, ay barangay Tanod po. Kaano-ano sila nila si Kapitan? Kapatid at ina po. Kap, tama ba ang ginawa ng kapatid mo at kaanak mo na lumusob sa bahay, may dalang itak, sinisipa yung pinto? Nag-trespassing na kayo? Tama ba o mali? Gusto kong marinig ulit. Gusto kong marinig ulit. Tama ba? Gusto kong marinig ulit. Tama ba? Mali po talaga, sir. Mali po talaga. Okay. Ngayon, dahil mali po yan, malalim na malalim bang ugat ng inyong problema dahil sa lupa? Mga roadside, sir, yan ay mga class A pong lupa. Okay, so pare-pareho kayo, Kap, mga claimant, pero hindi kayo nagmamay-ari. Pare-pareho kayong umaangkin, pero hindi pa rin titulado sa inyo. Kaya gano'n, tama? Opo, pero Alright, nabili ko lang ng nanay ko yan. Ilang taon po yung sinugod ng iyong kapatid na tanod or kaanak na tanod? Ilang taon na? Iiwan ko lang po. Kasi Hindi mo alam? Tanod mo, hindi mo alam. Lintik naman to. Ilan? 50 na ba? 40? Ano? Ano po mga tinatanong ninyo, sir? Bakit hindi mo alam? Ikaw tinatanong ko, tanod mo, hindi mo alam, hindi mo kilala? Wala ka bang listahan kung ilang taon? Tanod mo yan eh. Kaya nga po, hindi ko naman po alam ang edad. Hindi, kung ilang taon, may 50 na ba? May simple, wag kang pilosopo, ano? Kasi kaya ako sinasabi to, kasi ang punto ko, sinugod ninyo ang bahay ng isang senior citizen, 69 years old. Ikaw, wala ka pa, hindi ka pa senior. Ganyan bang asal mo sa magulang mo? Ganyan ka pa patatrato ng mga matatanda? Opisyal ka pa naman, hilalal ka? Hindi naman, sir. Ayun ang gusto kong sabihin. Kasi kung anong asal mo, makikita ng mga bata, gagayahin. Maggawa ka ng magandang ehemplo, kapitan ka pa naman eh. Malayo naman, sir, yung ganyan. Wag naman po ganyan. Hindi, kasi sinasabi ko sa iyo, sandali, kap. Hindi ko ako nakikipagtalo sa iyo, tinatanong lang kita. Tanong to, ano? Sagutin mo ang tanong ko. Wala akong panahon makipagdebate, makipag-argumento. Anong nakikita mo, Kap? Ay, mali po talaga, sir. Okay, bakit kung mali pa, na mali ka na, umaamin ka mali mo, natutuwa ako sa sinasabi mong mali kasi publicly dineklara mo mali ka. Kap, hindi na po away kapitbahay to dahil may trespassing na po to, panunugod sa bahay, pulis na po yan, krimen na po yan eh. Sadya pong sinasabing malupit na intensyon na pumunta sa bahay, binalikan ninyo. Merong sinasabing motibong talagang ibig sabihin, pakita ko sa iyo, ako'y makapangyarihan, may dala kami mga gulok, huwag kang loloko-loko, deliberate, intentional yon. Tineterrorize ninyo yung mga matatanda sa bahay na yan. Ang gusto ninyo, kami ang makapangyarihan, sumunod kayo sa amin, huwag kayong loloko-loko dahil kami nasa kapangyarihan. Dapat kaya ninyo kami. Ganyan ang gagawin sa ano. Wala naman kami kasalanan. Wala kang kasalanan. GAGO ka talaga, no? Ay, sir, naman, ay, hindi naman po manunugod yung mga kapatid ko. Sabi mo mali, anong hakbang ang ginawa mo sa kanila? Sinususpindi ko na nga po yung kapatid ko. Okay, malinaw na po, Kap. Yun lang inaantay namin. Sinuspindi mo. Okay. Sa haba-haba ng sinabi mo, isa lang ang gusto ko, sinuspindi mo sa pamamagitan kasi ikaw may katungkulan ka, naninilbihan ka sa pamahalaan bilang isang barangay na hinalal sa lugar. Tama ka? Opo. Ginampanan mo ang tungkulin mo, opisyal na tungkulin mo, suspindihin ang nagkakasala dahil sabi mo mali. Tama ka? Opo. O, nandun tayo. Wala tayong issue. Hindi kita kinukundina sa pagkatao mo, sa gawain mo at gawain nung kapatid mo na mali. Okay ba, Kap? Opo. Walang personalan, Kap. Trabaho lang, okay? Dahil kayo po'y ina ng bayan, ng Kapalonga, siya naman ama ng barangay. Ano pong gusto niyo iparating sa kanya? Nakikinig po siya ngayon.
sabi ko, siyempre, family mo yan, nauuna yung family mo. Pero pagdating tayo sa katungkulan natin, tayo ay naninilbihan sa taong bayan, sa taong barangay, walang pamilya pag mali ang kapamilya. Tama po kayo dyan, ma'am. At hindi lang naman po kasi yung nakita dun sa viral video, yung pinagsimulan nung pangyayari. May mga una pa pong pangyayari, katulad na po yung pambabato dun sa bahay ng mga Segovia. Doon po talaga nagsimula yung kanilang gulo nung gabing po. Yung lugar kasi nung pinangyarihan ay medyo hindi naman po kalayuan, pero may mga presence pa po tayo ng ating mga kakaliwang grupo. High risk municipality po kasi itong Kapalonga. Hindi po kami makagalaw na masyado, pero nag-imbestiga po kami nung mga pangyayari. Ang sa akin lang po, Kap, bantayan nyo na lang po, Kap, ano? Kung nakikinig man sa atin yung mga sinasabi nyo mga kaka sa ibaba, eh may magagawa po sila, didisiplinahin nila, kasi pag nakita po lang video na to, pagkaalam ko po, ayaw po na lang ganitong klaseng panlalabis din. At Tama po kayo doon, Sir Ben. okay? Pagka-opisyal po ng gobyerno, sabi po ng Republic Act 6713, yan po yung Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials and Employees at all times. Ang mga opisyalis ng gobyerno ay magpapakita ng kababaang loob, magpapakita na sila ay kumakatawan sa gobyerno at dahil dyan, hindi sila pwedeng kumikilos at umaasta kayo ng aabuso. Public Act 3019, yung pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung pagbibigay ng hindi makatwirang pinsala sa isang tao gamit ang kanyang posisyon. At pagkatapos makikita po natin, tama po terrorizing po ito, gaya ng sinasabi ni Ginoong Ben Tulfo, dahil ang dami po nila, puro may armas. Ang sabi po ng Revised Penal Code, pagka ganyang puro may armas at ang dami nila, abay qualified na po yung offense, tumataas po siya. Abuse of superior strength at pagkatapos, attacking a victim with arms, lalo na po yung mga itak na yan. So mabigat po ang krimen kaharapin, yung pong hindi niya magampanan ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga ng kautusan. Pasalamat ka, ipinamumukha namin sa iyo kung ano ang tungkulin mo bilang isang barangay kasi pwede kang masampa ng graft. Ngayon, sa akin, magpasalamat ka, mag-isip-isip ka na kung mag-resign ka, mawala ka dyan, magiging masaya pa ang barangay mo. Pero kung gusto mong manatili dyan, umayos ka. Ganun na kasimple. Wala na maraming satsat. Sinabi naman po, sir, lagi naman po akong Ay, shut up! Galit po kami sa mga taong korap, mapangabuso, manloloko. KMA, galit po kami dyan. Hindi na bago sa bitag ang mga ganitong uri ng reklamo, mga kapitbahay na siga at mga taong ginagamit ang kanilang impluensya para magdulot ng takot sa komunidad. Nakaraang Marso, personal na binisita ng bitag ang tinaguriang kilabot ng Taytay na si James Baroga. Nabalot ng takot ang komunidad dahil umano sa mala-terror na asal ni Baroga. Alas 12 ng gabi, nagising na lang kami, nagwawala pala rin sa labas. Pagka po lasing siya at naisipan niyang magpuputok ng baril, nagpapaputok po siya. Kaya halos lahat kami dito takot. Ang taong may kapangyarihan o power, mas nagdo-dominate and mas nakaka-manipulate ng ibang tao para mag-submit sa kanila. Ang impact sa taong inaabuso ay posibleng makaramdam siya ng tinatawag nating learned helplessness. So ito yung parang wala na siyang magawa dahil wala naman siyang kakapitan naman, wala naman siyang resources na pwedeng panghawakan. So nagsasabit na lang siya. Pero sa proseso ng pag-aabuso sa kanya o pang-mamanipula, isa sa pwedeng gawin ng taong inaabuso o minamanipulate ay siyempre wag itago sa sarili, huwag kimkimin, kundi humingi ng tulong. Okay? Kasi kahit naman may posisyon yung nag-abuso sa kanya, pero namang pwedeng lapitan pa na iba, and doon siya hihingi ng tulong. Usually, no, yung mga crimes nangyari sa gabi with the influence of alcohol, dahil unang-una, doon naman nag-iinuman yung mga tao pag gabi na. Pangalawa, yung mga krimen na nangyari sa gabi, maraming factors yan. Unang-una, sa gabi, mas konti yung witnesses, di ba? Pangalawa, mas pwedeng magtago sa dilim. And mas matatago yung krimen na gagawin. Yung paglalasing, nakaka-apekto talaga sa pag-uugali, sa pag-iisip. Kung nalasing na yung tao, syempre, humihina ang self-control,
mas nagiging impulsive o padalos-dalos. And dahil sa pagiging padalos-dalos niya, pwede siyang makagawa ng hindi mabuti. Pati na yung mga saloobin na tinatago lang, sinusuppress, pag nalalasing, pwedeng lumabas. And that person can act on yung mga emotions na yun. Samantala, ayon kay Wilma, matapos makausap ng bitag si Kapitan Christopher Boising, tumigil na ang panggigipit at pananakit na kanilang nararanasan. Simula nang naere sa bitag ang reklamo, tumigil na raw ang panggigipit at pananakot ng pamilya ni Kapitan sa pamilyang lumapit sa bitag. Nakaabot ang impormasyon sa bitag na tinimbrihan na ang mga inirereklamo ng mga puwersang makakaliwa sa ibaba. Ang mga gawaing pang-aapi, pang-aabuso at pananakot sa mga walang kalaban-laban na matatanda ay hindi sinasang-ayunan ng mga makakaliwa. Patuloy na nagmamanman ang bitag sa sinumang puwersa, matigil lang ang mga ganitong gawain. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.